Hello po. Um, Magandang gabi. So, ngayon, nandito ako sa Mex. Nagtitrade. Hello po, magandang gabi. Meron akong entryhan trade dito mamaya. Around dito. Itong tinandaan ko na to. Yan. Ba't nang doble? Delete natin yung isa. Yan. So, itong price na to, hinintay ko itong umakyat dito sa level na yan. Tapos, mag-entry ako dyan for short. Meron ditong 100, available balance sa 100 USDT. Tignan natin kung aabutin siya ng 10. 110. Ayun yung target, 110. Tapos ito sa kabila, wait lang loading. Yung TA ko, parehas yan sol. Dito yung live. Dito naman sa kabila is yung TA. Hirap kasi mag-TA sa MEX. Hindi ako nag-TA dito. Dito talaga. Trading view. Pag TA, dito tayo sa trading view. Bale, naka 4 hours siya. Yan, 4 hours. Tapos, dinedit ko na kasi yung iba. Masyado na magulo. Wow. Wait. Di pa tayo sa 1 hour. Nandun ba? Uy, magulo na siya. Ito yung post ko kanina sa sa group. Ayan. Mas may mga araw na yan. Tinabi ko nga pala yan. Saan ba ito mga to? Ano nga muna kayo? Golden na. Yeah. Yung mga araw. Ito na kayo sa tabi. Tabi muna kayo. Candle confirmation. Tsaka ako na ituturo yan. Master candle. Saka na rin. Yan. Saka na rin yan. Kababalik lang kasi ng internet. May din. May 1 week din na wala. Ito. Yung TA ko kanina sa 1 hour Solana. Ito. Actually, bukod dyan TA ko ng 4 hours. Bukod sa 1 hour. Kasi pag sa 4 hours na, let's say, balik tayo sa 4 hours, tinako ko makikita pa. Ayan. Ito siya. Nandito siya sa may, palitin nga natin. Hindi pa kasi siya breakup structure dyan sa taas. Hindi pa siya confirm. Ayan siya, oh. Ayan siya. Yung tinitiik ko na mga ilang araw. Ayan, magulo na siya. Ayan yung 4 hours. So, hindi siya, nag-invalid yung breakup structure niya doon, bumagsak ulit. So, pagka ganyan bumagsak, ngayon lalo't malalim ang pagkakabag, hindi nakita. Malalim ang pagkakabagsak. Di ba may retracement siya? So, sa 1 hour, pagka ganyan, lumilipat ako sa 1 hour. Tapos, yan, ginagamit ako na lang ng fib. Useful kasi sa akin ng fib. Yan. Tanggalin naman natin itong arrows na toes. Tsaka ito. Tanggalin naman na natin yan. Delete na lang. Yan. Ito kanina, yan, andyan pa yan. Bumaba na kasi eh. So, tanggalin muna natin ulit. Para makita nyo kung paano. Fib. Fibonacci retracement. So, dito ako mag-start. Yan, sumukat, pabagsak. Kung saan siya pinaka-low, dyan.
Then, ang retracement niyan is, di ba ito ang pinaka-low. Possible, 0.382 level, 0.5 and 0.616. So, sa nakikita ko nakukuha na tong, ay kinuha na tong 0.82 na to. So, pwede na siyang mag-reverse na kasi nakapag-retrace na siya. Yan. Kaya lang, may mga pagkakataon, kinukuha niya yan 0.5 at 0.616. Kung, ay 618. Kung ito ang kinuha niya, mas better kasi medyo malalim yung pagkakaano niya, pagkaka-retrace. So, kung magre-reverse siya mamaya, mahaba-haba. Sabi niya, mahaba-haba ang lakbayin niya. Kasi, ayan na. Yan ang hinihintay ko kasi. Yan. This one. Itong support na to sa baba. Hinihintay ko yan. Dito. Kaya lang, sige palakin ulit natin. Itong ano na to. Yan. Itong nangyayari dito ngayon. Live to ha, live. Kung aakit pa siya dito, itong kandila na to, itong green, kung nakikita niyo yan, kung aakit pa siya sa 0.5, mas maganda. Kasi nga, sabi ka mas malalim. Tapos pag sa 0.618, siya pumunta, edi mas lalong mas maganda. Kaya lang, kapag kadalasan kasi, risky na dun kung hihintayin mo pa. Pero depende sa gagawin pa rin ng kandila. Pero sa nangyayari kasi, hindi mo na nga. Itong kandila na to, running pa siya, diba? Actually, nag-close siya dun kanina, kaya lang bumagsak ulit siya. So, sweep yun, pero hindi pa nga tapos. Anong oras pa lang ba? 10:29 PM pa lang. So, may 31 minutes pa siyang aandar. Meron kasing possibility na gumanyan pa yan. Diyan. Hanggang doon sa 0.618 na yun. Pero pwedeng, kaya sabi ko hindi pa tapos kasi ang oras. Pwedeng diyan na siya. Yan na, diyan na siya magtumigil. So, sweep siya. Kung diyan siya titigil. Yan. Pero kung abutin niya pa yung 618, at mag-body close siya dyan, mas maganda. Tapos, magkaroon lang siya dito ng wick. Let's say, di ba, inabot niya yan. Let's say, inabot niya. Tapos, bumagsak ang price. Di ba, magkaka-wick. May iwang wick siya doon. Let's say, dito siya sa 0.5 or kahit saan dyan. Tumigil ang price. Yan. Then, nagkaroon doon ng wick. Lagyan natin ng wick kunwari. Ito ay kunwari lang. Let's say, dyan siya. Tapos, next candle niya, so, around 12 na to. Kung ang candle, halimbawa, dito siya nagtapos, diba? So, dito siya mag-open. Diba, ganyan siya. Kung saan siya nag-close, dun siya mag-open ng candle. Let's say, umakyat pa ulit ng konting ganyan. Umakyat ulit. Tapos, nag-iwan lang siya dun ng wick. Tapos, bumagsak na. Let's say, ganyan. Yan. Let's say, ganyan ang ginawa na sunod ng kampila. Tapos, nag-iwan lang siya dun ng wick. So, hindi na siya body closer. Yan yung hinihintay ko. Pagka ganyan kasi itsura niya. Tapos, around 1 AM, nagkaroon na siya na ulit halimbawa. Dito na, nag-close. Tapos, dito mag-open sa baba. Tapos, nagganyan na lang yung candle. Yan. Tapos, niliquidate niya lang yan. Yan. Nag-entry na ako dyan sa area na yan. Bakit? Ba't ko sure na babagsak na siya pag ganyan? Unang-una, sweep na to. Sweep na yan. Wait lang. Ito na lang. Sweep na siya. So, parang order block na yan. Hindi kasi ako na nag-entry. Hintay ko lang na sure na sweep yun. Sure na sweep siya sa akin. Kasi niliquidate niya na tong previous candle na to sa gitna. Niliquidate na nitong current candle So, para sa akin, sweep na yun. Kung pabalik ako sa 4 hours, ano na siya, parang one leg na lang ang count na, parang ganito na lang siya. Yan, parang ganyan na lang siya. Parang tapos na dun yung sinasabi kong natatapos na dun yung rally.
Diba yung liquidity run? Doon natatapos yung takbo niya. Doon na. Pag nagkaroon na ng sweep. Pero kung itong kandila na to, gumanon pa, nag-close pa ulit. So, tuloy ang liquidity run. Since nag-liquidate na yung previous, so ito valid na to na order block or liquidity sweep. Yan. Pag ganyan na liquidity sweep na yan, type na natin liquidity sweep. Yan. Pag nag-liquidity sweep na kasi yan, ang mostly ginagawa ng market is ganito, nagre-reverse na siya. Bawa yan. Itong candle na to sumunod, susundan niya na yan pababa. Pero depende sa gagawin niya kasi kung mag-candle close siya, pababa, yun na maganda. Siyempre nakapag-entry ka na ng trade dito. Let's say dito ako nag-entry kasi ito ang nakapag-liquidate na candle. Tapos nag-candle close pa yung sumunod. Hindi ako mag-take profit kaagad. Hintayin ko ulit siya mag-sweep dito sa baba. Ganun lang siya. Ganun lang ako nag-trade. Let's say nagkaroon na ng sweep. Ganda. Hindi ko sinasabi ito mangyayari. Ano lang to? Imagination. Let's say, nagkaroon dito ng wick, then nagkaroon dito ng wick, nag-sweep lang siya. Possible trend reversal. Ulit sa ganun. Or kung saan man siya dyan. Wala naman nakakalam kung hanggang saan siya. Basta ang maganda lang kasi pag sa gantong strategy, maalalaman mo kung hihinto na ba yung rally or hindi pa. Pero ito possible, hindi pa to sure ha. Halimbawa, nag-sweep siya. Kung ang candle is nag-close. Halimbawa, nag-close nga siya sa taas pero nag-close pa rin siya sa baba. So, anong ginagawa ng market pagka ganyan? Ganto, diretso pa rin. Pag sa mapping mo siya gagawin. Yan, magdediretso pa rin siyang ganyan. Yan, bakit siya magdediretso? Kasi niliquidate niya yun sa taas, niliquidate niya yun sa baba. Since downtrend siya, yan. So, ang mapping nito is ganyan. Diretso pa rin siya, ganyan. Okay? Tapos, tatanggalin naman natin itong mga imagination na to. Hindi naman yan sure. Kumbaga base lang sa pagbasa ko kung saan siya pupunta. Or kung depende sa gagawin niya ng market. Kasi wala namang trader na nakakalam kung anong gagawin niyan. Sinusundan lang natin. Nasaan na ba? Parin natin ito lahat. Doon na tayo sa live na ginagawa. Delete naman natin lahat. Pati yan. Sweep na yan. Okay. So, sa nangyayari, bumabagsak siya. Nag-sweep siya doon. Actually, ano na to valid as order block na. Kung yung susunod na kandila nito around 11 PM is liquidate na to. Ganyan. Magkaroon ng ganyang candle. Yon, valid order block na yun. Saka lang siya magiging valid kung na-liquidate na yung previous candle. Kasi, pagka ganyan, ano yan ang itsura ng mapping is ganito na siya. Yan, di ba, saan ba siya? Ito ang master candle niya. Sige, sundan natin. I-mapping natin. Yan. Oops. Okay. Then, ito yung sinasabi ko. Yan ang dami niyang liquidity sa loob. Yan. Kung ganito ang kandila na susunod, tapos hindi niya naman niliquidate yung taas, sumapo lang siya sa wick, tapos niliquidate niya tong kandilang red na to. Yan. Ang mapping niyan is ganito na. Yan. Tapos, babasahin mo na siya. Kung may mga liquidity na bang nakuha. Ano ba to? Down? Yun, meron na. Pagka ganyan, tapos nag-sweep siya dyan.
Halimbawa, nakakuha na ng liquidity sa taas, tapos nag-sweep, trend reversal na yan. Ganyan. Mostly hindi lagi. Yan, ganyan lang ako magbasa. Pwedeng hindi. Pwedeng gumanon siya. Invalid ang trade. Pagka ganyan. Pagka naging invalid na kasi ang trade, wag nang kulitin ang market. Yung iba kasi invalid na yung trade nila, pa rin, pinipilit pa rin, doon nagkakandaloko-loko. Pag ganito ang kandila ha, pero pagka hanggat hindi ganyan, tabi mo na natin yan. Hanggat hindi ganyan yan, wala. So, babasahin natin saan siya papunta. Matagal pa 10:38 pa lang, 11, malalaman natin kung ililiquidate niya ba yung taas or hindi. Pag hindi niya kasi niliquidate yun, dun sa taas, then hindi rin siya nag-candle close. Malamang sa malamang. Tapos niliquidate niya to. Pag itong kandila na to is hindi naman nag-liquidate sa taas, pero niliquidate niya tong previous, entry na ako dun, let's say dito. Let's say lang ha. Diyan. Entry na ako dyan. Ganito. Entry, tapos, yan. Short. Sell short ako. Tapos, saan ba ang unang liquidation niya? Ito, totoong area na to. So, pag na-hit na yan, let's say nakapag-entry ako, tumama yung aking iniisip, then nag-entry ako dito. Ito yung isi-sweep niya una, itong mga area na to. Kaya lang, ayun, hintay na natin kung anong gagawin ng market. Kasi kung ganyan, nag-candle close lang lahat pababa, edi wala tayong take profit muna. Break even lang hahabulin natin. Break even. Limbawa, dito ako nag-entry, tapos nag-candle close sa baba. Yan. Break even. Diyan lang ang stop loss. Dito lang, iba eh. Kasi kung sakaling ganun, ang unang magiging stop loss is around dito lang sa baba. Yan. Tapos dito ako nag-entry, diba? Halimbawa lang. Yung next candle is dito. Then entry, short, ito ganyan. Tapos ito yung unang liquidity yung kukunin, dito lang tayo muna. Maglagay ng take profit. Tapos ang SL, diba, nandito ang SL. Kasi in case na gumanyan nga siya, or hindi pa siya gumanyan, let's say, gumanyan siya, then bumalik doon, edi SL ka na talaga doon, wala ka na magagawa doon. Matulog na. kung ganyan ang gagawin, parang hindi naman, parang medyo medyo malabo sa katotohanan. Pero in case lang na ganun, hindi kasi ako yung tipo ng trader na binababa pang ganun, baba. Yung ayaw, takot kang mahit. Dito lang, para in case na mahit, invalidated yung pagkakabasa mo. Balik ka ng basa, ibig sabihin. Kasi masakit yan. Halimbawa, in-adjust mo na. Kung paano kung hinabol ka ng hinabol? Nasa na yung polyline. Ang ganda pag polyline eh. Yan. Mag-adjust ka ulit. I-hit ka na. Nag-adjust ka pa ulit. Let's say, ganyan ang ginawa. Yan. Nag-adjust ka. Halimbawa, itong una. Andiyan na yung price. Nag-adjust ka doon. Gumanon yung price. Nag-adjust ka ulit. Paano kung diretso na yan dun? Ay, di mas malaki yung gaano mo, ang sugat. Salip na dyan, galos lang. In-adjust mo ng in-adjust. Mas malaki ang sugat. Kasi pagka ina-adjust mo kasi para sa akin, pag ina-adjust yung SL, wala kang tiwala sa trade mo. Yun ang ano ko. Kasi ba't ka mag-a-adjust ng SL? Kung sa basa mo dito is yun na nga yung gagawin. Kung mag-a-adjust ka na mag-a-adjust ng SL, ibig sabihin, unang entry mo pa lang dito, duda ka na. Ganun, wala kang tiwala sa trade mo, ibig sabihin. Dapat ka, stick ka sa plan. Sundin mo yung plano mo. Kasi, alambawa, ako kanina ko pa inaabangan yan around 6 p.m. Tama, 10, mag-11 na. Para lang makakita ng perfect or mas magandang setup. Kasi hindi nga ako basta-basta nag-entry ng trade.
Halimbawa, yan, oh. Kanina ko pang umaga yan, inhabangan. Ayan yung ginawa niya. Baka sabihin niya, bakit hindi ka dyan nag-entry? Actually, mag-entry talaga ako. Sana dito kaninang madaling araw, mga bandang alas 2 yata to. Kaya lang nakatulog kasi ako. Sabi ko doon sa kachat ko, hindi ko na-entryhan, nakatulog ako. Ayan, oh. Hindi naman ako nagsisisi na gumanyan dahil alam ko naman nagaganyan eh. Kasi ma-entry nga talaga ako sana dito kanina, mga alas 2 kasi. Sobrang tagal kasi niya matapos. Ang dami kasi niyang ginawang week dito na ano, yung sobrang valid na order block kasi yan. Sobrang dami niyang week na, no? Tala mo. Ilang week yan. Ilang week yung pumunta dyan. Kaya, hindi ako makapag-decide din. Hanggang kasi nakatulog na. Di ba? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks. Week yan. Weeks. Ay, sobrang valid na ano na yan, na order block. Kumbaga, nandyan na yung mga bugkos na mga order. Kumbaga dyan sa area yan yung mga ready to sell. Yan, dyan. Kaya nagkakaganyan. Pag pumapalo doon, may nagsisell. Pag pumapalo doon, may parang ganon. Nandyan yung bugso ng mga orders. Ibig sabihin, kaya siya tinawag na order block. Tapos yun nga, nakatulog ako. So, pagising ko, nandito na yata. Anong oras pa to? Basta pagising ko, nandito na siya. Mababa na yan. Tapos, ayun. Pinanood ko na lang siya bumagsak. Kasi sabi ko sa mga ano ko, hindi ako nag-entry sa gitna ng trend. Halimbawa, ito tong line na to. Isang ano lang to eh. Isang rally lang. Isang run lang to. Hindi ako, pagka ganyang may run na ganyan nakahaba, hindi ako nag-entry dito sa gitna. Hinihintay ko na lang siyang matapos. Paano ko ba malalaman na matatapos na? Hindi na siya nag-candle close. Tignan mo. Ito, candle close. This one, candle close. Nag-sweep siya doon, pero yung sumunod na candle, nag-candle close siya. Candle close pa rin. Then, dito na lang, wala nang candle close. Kumbaga, candle sweep na nangyari. So, nag-reverse. Kaya lang, ang ano ko dito is retracement lang to. So, kung pataas na yung market, dito ka na sa taas, titingin ng liquidity ko nasaan. Ayan o, na-liquidate na ito. Diba? Retracement. Tapos, ito, invalid to na pullback pa rin kasi walang liquidity dito sa gitna. Kaya hindi ako nag-entry sa gitna kasi walang liquidity dyan. Wala dyang pahinga at aakyat. Wala. Ano yan, hinihintay ko lang talaga siya matapos. So, dito nga nagtapos. So, ang naisip ko kanina, retracement lang. Kaya lang, yun nga, walang liquidity, pumagsak ulit. Dito, nag-pullback. Pero invalid yan kasi walang liquidity. Yan, bumagsak. Ito, nakuha niya na yung liquidity. So, pullback to. Tapos ito sa side na to, nung umakyat siya, diba umakyat siya. Yan, ginamitan ko siya ng fib. So, tumama na siya sa 0.382. Pwede na siyang bumagsak actually. Kasi tatlo lang naman niya pwede niyang bagsakan dyan sa retracement. 0.382, 0.50, 0.618. Ay, since tumama na siya sa 0.382, possible, bumagsak mo na. Saan na ba siya? Ito, bumabagsak na nga siya. So, 11.46. 10.46. 11, titin natin kung saan siyang kandila papasok. Kasi pagka halimbawa ganyan, ganito na siya kababa. Ang next candle niyan malamang hindi na niya na-liquidate yung taas. Dito na lang rin siya. Pag nag-candle close dito yung next candle, na-liquidate niya to. So, di ba sobrang baba na. Let's say, na-liquidate na yan mamaya. Entry na ako. Lang. Yan. Pasok na ako dito sa MEX. Kasi nandito yung pera. Pag na-liquidate to mamaya, around 11, sa baba ha, entry ako for short pala, long ba sinabi ko kanina? Short pala. Tapos lilipat ako sa MEX. Hindi na ako mag-entry ng trade. Kasi dito sa may trading view, wala ditong
Wala ditong mix. Ewan ko kung meron na ngayon, pero wala eh. Oh, meron ba? Wala. Wala. Ewan ko kung bakit wala. Oh, wala. Bakit kaya wala? OKX meron. May account ako sa OKX, kaya lang. Ayun nga. Nandito yung fund. So, dito tayo magti-trade sa next. Lilipat lang tayo. Makaredy na. Ang target ko, kahit 10 USDT lang, kung kakayanin. Para bumalik yung 110 kasi 110 ito before. So, ito na yun sa next. Yan. Ang ginagawa niya. Anong ginagawa niya? 1 hour ka kanina. 1 hour ba yun? O 1 hour din. Ayan. Next candle, 11. Pag na-liquidate, short ako. So, hindi niya na inabot yun. Doon sana ang ko entry. Kaya lang, hindi niya na nga nag-sweep na nga siya dito eh. Pagka ganyan kasi, kahit may mga abang ka pa dyan, kung dito pa lang nag-sweep na siya, bakit mapahintay yun dun? Di, ito na yun. Pero depende sa gagawin ng next candle. Lagi tayong si next candle. Let's say, yun nga, sabi ko nga. Pumasok dito ang candle, dito nag-open. Pero, nag-candle close siya doon. Wala pa rin akong trade pagka ganun. Kailangan dito siya. Ito ang liquidate niya, hindi yung sa taas. Pag sa taas ang niliquidate niya, wala akong entry. Kasi possible mag-candle close yun doon, magdadiretso. Kunin niya muna to. Itong nilagay kong abang na to. Dito kasi talagang original setup ko kung sakali eh. Ayan. Parang sa 4 hours, ba't ko ba nilagyan dito? Parang sa 4 hours yata, ano to? May liquidity dito sa area na to. Pag sa 4 hours. Try nga natin. Ba't ko ba nilagyan dun? 4 hours. Wala. Ba't ko nilagyan dun? Wait lang. Sa retreat, sa sa Fibonacci. Ito, sa Fib nga pala. Yun, sa Fib yun. Ito, 618. Ito kasi yun. Yun yung area na to. Ano ba to? 16457. Piling ko 16457 yun. Ayun, yun. Sa 16414. Yan, sa Fib ako nag-base dyan. Kasi retracement nga ang inaabangan ko dyan. Kaya lang, nung nag-retrace siya kanina, bumaba na ng bumaba. Pero ulit siya eh. Yan. Yun kaya ko siya inabangan kanina dyan. Dahil dun sa feed. Ito kaya, anong gagawin kaya? So, kung hindi ito na-hit, o napuntahan ng price, ayos lang naman. Hindi tayo mamimilit sa market. Kung dito lang nag-sip na siya, di wala na to. Invalid na yan. Pero din lang yan. Kasi hindi natin alam ang gagawin ng candle. 11 o'clock na candle. Hindi kasi ako nag-decision dito sa ganito. Diba, na-sweep niya na nga. Okay, na-sweep niya na. Pero, next candle. Kasi, sige, ganito, explain ko. Let's say, na-sweep niya na nga. Okay, sweep. Diba, entry. Kung ang next candle ay gumanon nga. Nag-body close siya doon. Diba? Hindi mo kasi pwedeng pangunahan ng market. Hintayin mo talaga ang next candle. Yan ang sinasabi ko na gusto kong ituro na candle candle. Yan, candle confirmation. Yan. Lagi kasi akong sisisi. Sisi ako. Kasi may time kasi dati. Yan. Dati kasi ang entry ko ganito. Yan. Once na pumasok doon, diba? Habaan nga natin kunwari. Ay, wait lang. Dati kasi ganito, diba? Kung dyan nag-close, diba dito mag-open yung candle.
Tapos may pagkakataon gumanyan nga yung candle pero gumano naman. May na-encounter kasi akong ganun. So ang nasumunod pa na candle is gumano na nag-candle close na nag-candle close. Liquidated na. Yan. Kasi pinapangunahan mo nga. Hindi mo masasabi ang gagawin ng market. Huwag mo siyang uunahan. Laging confirmation. Ito hindi imagination ko. Nangyari talaga ito dati. Diyan nga nag-open sa baba. Umano naman ng ganun. Kumbaga, nag-take off. Oh. Pinangunahan mo kasi liquidated ka. Tapos, possible pag mo ganyan nag-candle close, diba, dire-diretso na siya. Ayun, liquidated. Mapipigilan mo pa ba yun? Hindi pa marunong mag-trade dati. Pagka-trade ako nanghihinayang, diba, sobra nang binaba niya, kumbaga sabi ng iba. Dapat mo nag-liquidate ito, nag-entry ka na, hindi Ayos lang sa akin. Kung gaano pa siya kababang bumaba. Ang importante sa akin, candle confirmation palagi. Para sa akin kasi pag may candle confirmation, safe siya. Hindi mo siya sobrang safe na 100%. Kasi may ganito, halimbawa ganito. Dinodrawing ko na yung mga nangyari. Halimbawa, gumanyan na ang kandila, di ba? Diba? Kung dito ako nag-entry, let's say, sige, explain ko ng maiging. Dito ako nag-entry, tapos bumabalik yung nag-negative ako. Dito nga pumasok, bumaba nga, nag-positive. Bumabalik, umakyat, nag-negative ako. Yan, nag-negative. Diba? Tapos, next candle na, bandang 1 or 2. Dito natapos. Yan. Tapos, gumanyan lang. Diba, gumanyan lang. Tapos, negative pa rin, di ba? Negative, nagne-negative. Pero, ano kasi ako confident ako na hindi niya yan gaganyanin ng sobrang laking ganyan. Kung akong ganyan niya, edi wala lang. Trade. Hit ng SL yan, ang SL ko nandun lang. Pero, kasi ganyan sa senaryong ganyan, nag-candle close dito. Ayun, kaya mahalaga may SL kasi kung sakaling mahit, di wow. Pero pag nag-candle close na ganyan kadalasan, ganyan. Pag ganyan ang ginawa, pero huwag natin ipilit na gumanon nga. SL tayo doon. Pag ganyan ang ginawa niya, ay di maganda. Kung baga dito ka nag-entry, nangiti ka na dyan kasi nagpa-positive ka na. Pero in case nga, alam mo naman, di mo kilala si market, ang ugali niya. Yan, may gumanyan. Hit ang stop. Di tulog na. Ano bang gagawin niyo dun? Matulog ka na at gumising ng maaga. 10:55. Sige, entry tayo. Tapusin ko tong video na to sa entry. Hindi ko napapakita sa inyo mangyari. Baka bukas na lang yung karugtong. Sige, X natin to. Kasi 5 minutes na lang. Hintayin natin yung 5 minutes. Tapos, yan. Tira tayo sa live na nangyari. Live to ha. Solana, 1 hour time frame. Diba ganito? Yung mga hindi pa unawa sa candle, paano siya pumapasok or nagsasara. Let's say, ayan, halimbawa, mababa pa yung binaba niya. Tapos, nag-stop dun yung oras ng 1 hour. Nag-11. Kung saan siya bumaba yun, dun siya papasok. Nagigets niyo ba? Halimbawa lang tumigil na siya dyan. Yan na yung 11. Dyan papasok yung kandila. Yan, halimbawa, umangat. Or bumaba pa lalo. Siyempre, mas gusto ko bumaba pa lalo. Pero sabi ko nga, kung saan siya nagtapos, doon papasok yung next candle. Tapos, yan. Kaya nagkakaroon ng wick kasi naglalaro siya ng ganyan ng isang oras yan. Isang oras siyang gaganyan-ganyan. Kung saan ang pinakamataas niya, mag-iwan siya ng wick doon, bababa. May wick na yun doon. Tapos bumagsak. Tapos bumalik ulit sa original price. May wick na yun doon na may iwan. Tapos let's say, ganyan lang. Yung natapos yung kandila, ganyan na itsura. May mga wick doon. May mga wick yan dyan kung saan ang pinuntahan niya. Yan, di lang. Yan. Kaya siya nagkakaroon ng wick. Yan. Kwentuhan ko na kayo habang naghihintay. Ganyan.
Let's say dito natapos, let's say lang, for example, di ba? Tapos gumanon, bumalik, yun. Yun, naiiwan niya. Parang ano na to, poste na to. Kung dito yung pinaka mababang price na hit, tapos bumalik, ayun, magkakaroon din ng wick sa ilalim. Tapos dito naglaro yung price. Yan. Kaya may napapansin kayo, may pababa na green ang kulay, may pataas na red ang kulay doon. Ganda. Tsaka ano, ako kasi hindi ako nagbibase sa kulay. Minsan nga ibang trader puti ang ginagawang puti at black to eh. Kasi nga hindi para sa akin na yung mga trade ng sa liquidity, hindi nagmamatter kung anong kulay ng kandila. Liquidity talaga ang tinitingnan. Kahit pagawin violet yan, ay kung nakatoon sa liquidity. Hindi ko nga napapansin yung mga kulay dati. Nung unang-una ako nag-trade, ano talaga, si kulay. Sabi ko, pag red, babagsak. Pag green, tataas. Hindi pala ganun. Pero may mga trader, may mga strategy na parang naka-base sila sa kulay ng kandila. Ako kasi hindi na. Nung natutunan ko paano mag-locate ng liquidity. Liquidity na lang tinitingnan ko. Wala na akong pakialam sa kulay. Pero may mga, yun nga sabi ko, may mga strategy or trader na gumagamit ng mahalaga sa kanilang kulay ng kandila. Kung yun ang technique nila or strategy, ayos lang. Technique nila yun eh. Wala tayong magagawa doon. Kumbaga, pinag-aralan din nila yun ng matagal. So, ikagalang natin. I-respect natin yung nila. Yung knowledge, kasi iba-iba nga strategy, iba-ibang rules. Yun. Kung yun yung strategy niya, dun siya nagpa-profit. Tapos, alam mo naman na pinagsunugan niya yun ng kilay, hindi mo yun pwedeng husgahan. Hindi mo pwedeng sabihin mali yung strategy yung ginagamit niya. Lalo't pinaghirapan niya yun ng ilang taon para lang ma-perfect. Pero kasi ako nakausap dati, sabi niya, daw, pag matagal ka na daw sa trading, sabi niya lang yun na, is, minsan, nakakagawa ka na lang sarili mong strategy. Kasi ito, halimbawa to SMC, kung ano pa mga strategy, support and resistance. Yan. Kasi nagawa lang rin yan eh. Kumbaga tawag dito. Na-invento lang rin kasi yung mga strategy na yan. Tao lang rin gumawa, kumbaga. So, sa paglipas ng mga panahon, possible talaga, makakagawa ka rin ng sarili mong strategy. Pangalanan mo na lang. Kaya simula nung narinig ko yung sinabi niya, yan na. Wait lang. Get rin natin ng kwento. Simula nung marinig ko yung kanyang paliwanag, yun, parang nagkaroon ako ng respect sa ibang mga strategy. Hindi ko sila sinisino or sasabihin ko mali yung strategy. Hindi. Iba-iba tayo kasi ng utak. Iba-iba tayo magbasa ng market. Sa ganun niya basahin ng market. Nagpo-profit naman siya doon, di go. Tsaka kung matalo man siya doon o kaya masunugan siya doon sa strategy niya, pera niya naman yun. Hindi mo naman yun pera. Diba? So, ano nang ginagawa niya? 11-1 na. Ano ba ginawa niya? Ayan. Once na i-liquidate niya yan, go na. Entry na. Ang layo ng SL ko. Master candle na to. Ito yung sasabi kong master candle. Hanggat naliliquidate, walang entry. Hindi ako mag-entry. Ito totoong mahaba na to, master candle na to. Minsan ayoko niyan eh. Sa totoo. Ayoko niyan. Hindi naman sa ayoko niyan. Nandiyan na yan eh. Kumbaga, mahirap kasi yan pagdesisyonan kasi ang daming gagawin kandila niyan sa loob. Pero kung ma-liquidate niya na to, edi entry na ako. Pero kung papasok lang siya ng papasok dito, let's say ganito. Ganito na kasi ang gagawin niya. Polyline na santa na. Magpakita ka. Di ba nagkaroon ng master candle? Ang ayoko kasi ganito. Yung ganito gawin niya, madami kandila. Ganyan.
Kasi wala yan, hindi yan kasama sa counting. So, maghihintay na naman ako ng ilang oras yan. Ay, may pagkakataon niya yung master candle, nasa 20 o 30 ang nasa loob ng kandila niya. Eh, di ilan yung 30 hours. O, diba? Kaya ayoko sana ng ganyan. Hindi sana, ayoko talaga. Kumbaga, hindi ko trip pag master candle, sobrang laki. Di ba, maangat na naman. O, di wala akong trades. Wala akong trade na. Kasi pag ganito, kaya ako walang trade pagka ganyan. Ganito kasi. Yan. Halimbawa, nag-green kanina, di ba? So, umaangat. May possibility, kunin niya yung liquidation nito. Pa. Di ba? Ako nag-entry ako dito, SL. Kasi, pagka master candle kasi, dalawa lang yung pupuntahan niyan. Liquidate ang taas or liquidate yung baba. Gano'n ba ka-importante na na malaman mo kung alin sa dalawa ang ili-liquidate niya. Malaki ang importansya niyan. Yan kasi yung scope or sakop ng master candle. Katulad nun, muntik niya nang maliquidate, hindi niya pa tinuloy. Kasi nga naman, ang haba nga naman kasi nun. So, haanga talaga yan. Hindi ewan ko lang sa iba, sa pagkakaintindi ng iba, pero sa akin, hindi counted na magiging order block pag nasa scope or sakop ng yan, i-order block mo. Para sa akin, hindi. Ewan ko lang sa iba kung paano nila yun basahin. Hindi kasi counted pag nasa, ang tawag ito, inside bar. Hindi siya makakount. Indecision kung baga. Ayan indecision siya. Hindi siya makakount na pababa or pataas. Hindi. Indecision. Pag nasa loob ng pag mga nasa inside bar. Walang count. Kumbaga, as is. As is lang siya na one candle lang. So, hindi mo naman pwede i-ganyan yan. Diba? Niliquidate niya yung sarili niya. Hindi naman ganun. Ang makakapag-liquidate nga yan, ibang candle siyempre. Walang ganun. Ganyan na lang. Indecision. Ganito. So, hindi siya, halimbawa, hindi to order block. Kasi inside bar. Malamang kung ganito. Next candle, ganito. Yan. Tapos, nag-sweep pa. Yan yung mga order block. Mga valid na tinatawag. Pag ganyan nasa loob, wala yan. Ayoko nga kasi yan kasi maraming kandilang gagawin yun sigurado anong oras na. O diba, 11:05 na. 12 ang next candle. Ay, hintayin ko pa ang 12. Ganon talaga. Sabi ko nga sa inyo, patient is the key. Pag ang 12 candle is gumanto, wala na akong iisipin pa. Iba, entry na. Entry for short, short pa rin tayo. Meron akong tiniid sa baba, inaabangan yan. Ito. Hindi ko na-explain, tatagal ang video ng oras na. Paano to? So, walang entry. itong pera dito is nananatiling 100 USDT. Yam siya dyan. Hindi nga, ugali ko kasi pag hindi sumapol sa setup ko, walang entry. Mas okay kasi sa akin ng walang entry. Basta. Mas okay sa akin ang walang entry kaysa maling entry. Parang ganun. Kasi pag maling entry, nakaka-stress. Unlike sa walang entry, ayos lang. Parang ganun. Diba? Iba kasi pinipilit yan. Ayokong pilitin sa market. Gusto niya nang tumaas lang ibaba mo. Diba? Don't trade against the trend, sabi nga. Sa pag ganyan na nga gusto niyang gawin, ano mga gagawa mo to? Kailangan mag-trade ka pa for short dyan. Sabihin nyo, ba't di ka mag-trade for long? Ayoko nga. Inside bar siya pwede niyang entry-an, pero ako ayoko. Hindi ako nag-trade ng inside bar. Liquidation palagi.
So, yun, umaangat na nga. Wala nang trade, tatapusin ko na to. Bukas na lang, o anong oras pa possible? 12? Titignan ko na lang mamaya ang 12 ko na mangyayari. Popost ko na lang. Pero dito sa itsura na to, wala nang trade to. Wala na to. Master candle yan eh. Malaki ang ilalaban pa niyan sa taas, sa baba. Wala. Kasi ganito, pag halimbawa, umangat-angat-angat-angat, then dito siya nagkaroon ng candle. Let's say dito. Yan. Entry na ba for long? Hindi. Next candle ulit. Pag ang candle ay nag-close, entry na. Long. Yan. Ganun na ako mag-trade. Pero pag ang candle is pumasok, nag-sweep lang siya doon. Eh kasi nga, pag sweep, short. Kasi galing na nga siya sa doon eh. Doon. Tapos nag-sweep, short yun. Ganun na ako magbasa. Pero lagi akong si candle confirmation. So, basta-basta nag-sweep na entry ka na. Candle confirmation. Yan kasi ang magsasabi kung didiretso pa ba siya sa taas or babagsak na. Kaya importante yung candle confirmation. So, bukas na lang yung update nito. Okay na. Good night na sa lahat. Thank you.